Sa isang mundong nag-aalab ng puot at paghihiganti, sasaksihan natin ang isang salaysay ng kadiliman at katarungan. Mula sa mga puso na nagbabadya ng paghihiganti hanggang sa mga pangarap na nasusupil, tayo'y sasama sa isang paglalakbay tungo sa pagsalubong sa katotohanan at paglaban sa kawalang tarungan na pagpatay ng 3 paring martir. Kapitan, bakit hindi pa tuliran ng barko? Sasadsad tayo sa bugaring iyan. Ngunit bakit hindi tuwid? Kanya Victorina, kalma mo yan sa rin. Ang lunas ay napakadali. Humukay ng kanal sa Maynila, magbukas ng bagong ilog, at tabunan ang ilog Pasig. Sa panukalang ito, maraming pera magugulgul, ginoong spot, at masisira ang mga kabayanan. Wes, sumira! Gamitin ang mga bilanggo at pihag upang walang perang gugulgulin. Kung hindi pa sapat, ay saplitan rin gagawin ito ng mga taong bayan. Ngunit, maaaring magbunga iyan ng pagkinimagsik. Nagkasa na ba kahit minsan ang bayan ng Ehipto? Ngunit, hindi na kayo kaharap ng mga Ehipto. Ang lubaing ito maraming beses na nanghimagsik dahil sa sapalitang paggawa. Ang mga pulong ito ay hindi na muling maghihimagsik. At kayo, Padre Salve, ano ang silbi ninyong mga praile kung maghihimagsik ang bayan? At huwag kayong bumanggit ng mga pangangatwirang pawang kapangakan. Siya isang napakawalang utang na loob. At talakayin pa ang mga bagay na ito sa bapur pa naman. Nagharap na ako ng isang tunay na panukalang matipid at kapaki-pakinabang upang linisin ang mahabang wawa ng Laguna. Maaari ko bang isulat ang tungkol sa bagay na iyon? Mas mabuti pa sigurong magkagulan ng lawak kaysa magkaroon ng maraming kadiring balot. Tinitiyak kong hindi may isa sa katuparan ng Akademya ng Wikang Asturi. Sa katuparan po, hintay na lamang namin kapayintulog. Regalohan na namin si Padre Irene ng 2 kabayo. Siya ay nangako sa amin magkipagkita sa General. Sa sasalungitan niya ni Padre Sibayla. Bayaan yung salungatin. Narito yan sa bapor para makita ang general na nasa Los Baros. Nakakuha man kayo ng panitulong, saan naman kayo kukuha ng salapi para maisang katuparan? Naroon na po, paambag ang bawat estudyante. At ang magtuturo, Ang mayaman naman na si Makaraig ay nagalok ng isa sa kanyang mga bahay. Kung sa bagay, hindi masama ang panangkulang iyan. Yan makilala na tayo ay nagalakan ng kaulan. Ang mga tao sa una kasi kapag namungkahi ka ng isang bagay, iniisip ka agad ng malakit sa halip ng kaputihan. Ibig nilang makuha ang lahat na parang bola ng tinis at magulo.
Hindi nga po bumibili sapagkat hindi naman kailangan. Wala naman ako masamang ibig na sabihin. Mabuti pa yun, samahan niyo na lang kung uminom ng serbesa. Salamat po. Ayon kay Padre Camora, ang pag-inom ng maraming tubig ay ang sanhi ng pagkawala ng sigla ng mga tao. Upang makaiwas ng chismis sa mga religious. Bakit pumasok ka ngayon? Ewan ko, para akong natatakot para sa tao na ito. Hindi mo ba siya kilala? Siya ang nakapagtayo sa Kapitan General. Totoo? Yan ang narinig ko sa mga tao na pumupulit sa kanyang araw. At kapag nakatalikod siya ay minumuha. Saan ba kayo nagaling? Hindi ninyo nakita ang bahaging pinakamainam sa paglalakbay. Marami na akong nakita ng mga magagandang tao. Ang hinahanap ko ngayon ay isang alamat. Huwag ang pasig ay merong alamat. Nariyan daw sa malapad na bato ay manatigalan ng mga espiritu. May isa pang alamat na tungkol kay Doña Jeronima na alam ni Padre Florentino. Noong araw, may isang estudyanteng nangakong pangkakasalan ang isang dalagang kababayan. Ngunit nalimutan at napako ang pangakong iyon. Naghihintay ang babae ng maraming taon hanggang sa pumupas ang kanyang kabataan. Isang araw, nabalitaan niya ang kanyang hinihintay ay arsobispo na pala ng Maynila. Imposible ang gusto niyang mangyari kaya ipinahanda ang arsobispo ang kuweba kung saan pwede niyang itago si Doña Jeronima. Doon nanirahan, namatay at inilibing ang Doña. Mabantong siya bilang itatadadaan sa kanyang pagkukol ng mga kasangkapang pilak sa iyo. Nang matibag ang tunangan ng kuweba, unti-unting nawala sa alaala ng Diyos si Doña Jeronima. Napakagandang alamat. Ano sa palagay mo, Padre Salvo? Hindi ba mabuti kung sabihin, teryo na lamang siya ganoon, kaya ng Santa Cruz, halos na sa matawag ka? Isang araw, matinong na paraan. Biglang napakita ang demonyong anyong buhaya at itinaob ang kanilang bangka at kinain ang sino para ito ay dalhin sa impyerno. Kaya biglang tinawag ng San Nicolas at humingi ng gabay, kaya't ang buhaya ay naging bato. Kagilas-gilas na alamat. Napakagandang ilatala. Ngayon, pumasok na tayo sa lawa. Ang kapitan marahil ang maraming nalalaman. Kapitan, alam ba niyo kung saan ako magawa? Kapatay ang nangangalan sa pera. Kabara o ibara? Saan nga ba, Kapitan? May naiwan ba kayang bukas sa tubig? Tingin kayo rin. Ano ang nangyayari sa inyo, Ginoong Simon? Ikaw pa naman ay sanay na sanay sa paglalakbay. Ikaw pa ba ang malulula sa lawang ito? Ising mo na! Ipagpalagay mo na lang na ang 30 piso na iyon ay natalo mo sa sugal o kaya ay nahulog sa tubig at sinakmal ng buhaya. Lubhang magastos nga ang pagiging kabeza di barangay. Manalo ka man sa kaso, anak. Tiyak na maghihirap ka. Minsan sa plot ay walang matitira sa iyo. Lahat tayo, Ama, ay babalik sa likabok, pati sinigang ng walang. Magbabayad ako sa mga abogado. Kung manalo ako sa usapin, ay mapabalik ko sa talo. Ngunit kung ako'y matalo, ay hindi ko na kailangan ng anak. Hindi ito makatarungan! Bawal niyo akong kunin sapagkat tama ang ating ipinaglalaban! Hindi ko alam kung ano ang aking gagawin. Kailangan ni tatay makalaya. Mayroon akong 2 daang piso.
hindi naman ito tapat upang makalaya ang tatay. Paninilbihan na lang po ako sa mga mamayaman sa baryo natin para magkaroon tayo ng perang pangtubos kay Ama. Kung aalis ka, babalik na lang ako sa gubat. Malalaman din niyang pinili ko pa ako ang masala kaysa masala ang aking sinabi. Tigil! Magandang araw po mga Ginoo. Ano po ang magagawa ko para sa inyo? Nasaan ang inyong mga sedula? Ipakita mo sa amin ang iyong selula. Ipag-umanhin niyo po ako mga Ginoo, ngunit naiwan ko ang aking selula. Alam mo naman, bawal tumawi dito kung wala kang sedula. Bumaba ka na rito. Ayos lang po ba kayo? Opo Ginoo, pasensya na sa abala. Huminto kayo! Bakit walang ilaw ang inyong karwahe? Hindi mo ba alam na ipagbabawal iyan sa batas? Mga Ginoo, pasensya na. Huwag ka na magpaliwanag. Doon ka sa aming opisyal magpaliwanag. Bumaba ka dito at sumama ka sa amin sa kulungan. Teka lang po mga Ginoo! 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 Ginoo, mabuti ikaw ay napadalaw. Ginoo, si Kabesang Tales! Mamaya mo na yan isabi, Ginoong Basilio. Umupo muna kayo at ipaghahanda ka namin ng makakain. Gina, ano po ba ang ibig mong sabihin kanina? Basilio, ikaw ay kumalma habang isasabi ko sa iyo ito. Bakit mo ba ang nangyari kay Kabesang Tales? Oh, hindi po. Ano po ba ang nangyari? Siya ay dinapit ng mga Guardia Civil dahil sa alitan tungkol sa lupa. Oh, bakit? Tulungan niyo naman po ako. Kawawang pastor. Nasaan ang inyong ina't ama? Bakit nag-iisa ka lang? Wala na po akong mga magulang. Ako ay nag-iisa lang. Baka pwede niyo po akong tulungan. Kailangan kong mabuhay. Baka pwede niyo po akong tulungan na kuha ng trabaho. Kawawa ka naman, iho. Halika, sumama ka sa akin. Tungalay kong arana para sa dalagang walang kasing ganda. Amoy rosas ang alimuyak kung nanaisin ng tadhanang mapalin lang. Di hahayaan mawala pa tong liham ng maasang mata mong makabasa. Handang gawin lahat, maging pamilya'y nilikawan na yan lang nakadama ng wagas na pagkamanghang. Hiling ka lang naman na tayo na sana dalawa, sumuli at umpisa. Papatunayan ang 2 buwan na lang, aking mahal. Makakapagtapos na ako at ikaw ay aking pagkakasalan.
Yan ba si Don Simon? Ngunit bakit nagbukay sa dyan? Matutulungan ko po ba kayo? 13 taon na po ngayon nang aking inilibing ang aking ina sa po. Ikaliligaya kong ako'y makaganti sa inyo. Kilala ba ako? Isang taong napakadakila. Isang taong ipinalalagay ang lahat, liban sa akin, na namatay. Basilio, nakabatid ka ng isang lihim na marahil kong kasawi. Hindi kita papatayin sa pag-aasang hindi ko ito pagsisisihan. Naglagalag ako at nagsikap nag-ipon ng maraming salapi upang maisagawa ang aking layon. Nagbalik upang ibagsak ang masamang pamahalaan. Padaliin ng kanyang pagkasira kahit na dumanak ng maraming dugo. Kabataan na walang karanasan at pangarapin. Hinihingi ninyo ang wikang Kastila. Ngunit anong magiging hangarin ninyo? Ano ang inyong mapapala? Upang hindi kayo lalong magkaintindihan? Hindi po, kung dahil sa Kastila ay mapapalapit tayo sa pamahalaan. Magiging sanhi ito ng paglalapit ng mga pulo. Isang pagkakamali. Ano ang gagawin ninyo sa wikang Kastila? Patayin ang wikang katutubo? Ipailalim ang inyong kaisipan sa ibang at magiging malaya? Lalo kayong magiging alipin. Sa halip ay tulungan mo ako, gamitin mo ang iyong lakas sa kabataan upang kalabanin ang mga lihis na akala. Iyan ang dahilan kung bakit ikaw ay nais kong mabuhay pa. Ginoo, napakalaki kong karangalan ang mapagtapatan ng inyong mga balak. Ngunit hindi ko magawang gampanan ang inyong hinihiling. Ang hangarin ko lamang ay gamutin ang mga sakit ng aking kababayan. Kahit hindi ka handa sa aking hinihintay na pag-asa, sa araw na magbago ang iyong pananaw, ay hanapin mo ako sa aking tahanan sa eskolta at paglilingkuran kita ng buong puso. Sana na may magbibigay malaang at kami ay magbibigyan ng 250 piso pantubos para sa aking ama. Pagbalik po ng aking ama, sabihin po ninyong ako'y nakapasok na rin sa kolehiyo. Ang amo ko ay marunong magsalita ng Kastila. Hindi kayo makatagpo ng ganitong kamurang paaralan. Magandang araw po! Malang Pasko po, Tandang Selo. Hala, ano ang nangyayari? Ba't hindi siya nagsasalita? Napipina si Tandang Selo. Ikaw bang napipisi ng selo? Oo, nakita ko yung pagkapipi niya. Kawawa naman. Oo, kawawa naman, pero wala naman tayong magagawa at wala naman tayong mapagbitangan sa pangyayari. Sinadalhan tayo ng Diyos ng gayumang parusa sapagkat tayo ay makasalanan o may mga kamag-anak tayo makasalanan na dapat natin tinuruan ng kabanalan ngunit hindi natin nagawa. Tama ka. Ang Diyos ay nagbibigay lamang ng parusa sa mga taong nakakasala.
ito, ang isang dalagang maaari na mag-asawa ay hindi pa rin marunong magdasal? Diyos ko, nakakahiya ang babaeng ito. Nagdarasal nga ng ama namin, ngunit hindi man lamang huminto pagkatapos na sumasa iyo. At si Santa Maria naman ay hindi man lamang huminto sa makasalanan na siyang dapat gawin ng isang mabuting Kristiyanong may takot sa Diyos. Kawawa naman ng babae na yan. Di man lang marunong kung paano ang tamang pagdarasal. Ulitin mo! Ulitin mo! Stupid ang inyo! Ah! Basahin mo yan ng paulit-ulit hanggang sa matuto ka marunong magdasal! Huwag po akong ipahayag dahil nasa kawalang alam mo! Tayo ay mag-iwang sa dahil dito. Mas maraming pera ang makuha natin. Para sa ating pagkapanalo. Para sa ating pagkapanalo. Naku, salamat sa aking anak na si Hili at sa wakas ay nakalaya na rin ako. Paano na to? Lahat ng aking paghihirap. Ama, ako, hindi ko na alam ang aking gagawin. Gabi Santales. Narito po ako para magbenta ng alahas. Ipag-uumanhin mo, ngunit wala akong pera. Hala, ang ganda naman ng perlas nito. Oo nga po, Nay! Bagay na bagay yan sa'yo! Ginoong Simon, ilan ba tong perlas na to? Gina, tama nga po kayo. Bagay na bagay ang perlas para sa inyo. At dahil dyan, babawasan ko ang presyo. Aba naman, Ginoo, isa ka palang bulero. Gusto ng mga brilyanteng sinauna. Si Ama ang magbabayad dahil mahilig siya sa mga antigo at matatandang gato. Madala akong alahas na galing kay Cleopatra. Mga sadyang nakuha sa mga permanade. At mga singsing nang galing sa Cartago. Ipanadala marahil ang mga iyon ni Hannibal pagkatapos ang labanan sa Cannes. Heto, ang isang brilyanteng negra. Kaakit-akit! Kamangha-mangha ang ganda! Tulad ng isang manggagamot, nasa akin ang buhay at kamatayan, lason at panglunas. Dahil aking kapangyarihan at maaari akong magdulot ng kalamiran sa mga tao sa Pilipinas. Ikaw, Ginoo, wala ba kayong ipagbibili? Ang agnos ni Maria Clara, iyon ay may brilyante at esmeralda. Nagustuhan ko ang agnos na ito. Magkano niyo ito ipagbibili? 100? 500? Gusto niyo ipagpalit sa iba? Isasaguni ko muna sa aking anak na nasa bayan. Inay, gusto po namin ang hikaw na ito. Bilhan niyo po kami, Nay. Oo nga, sige na po, Inay. Pasensya na mga anak, sa susunod na lang. Wala talaga ang inay niyo ngayon. Sobra na ang nararanasan ko. Maging sa pamilya ko, wala na sa tama ang ginagawa nila. Tinatakpan nila ang alam nilang walang laban, mga gamhanan sa kapangyarihan,
gagawin ko ang nararapat. Kapalit ng atlas na ito ang pagkuha ko sa iyong revolver. Ipagpaumanhin mo, Ginoo. Nasa lang ang aking revolver. Ipagpapatawad po ninyo na pagnanakawan ko kayo sa aking sariling bahay. Kapalit ng revolver ay ang agnos na alam kong naiibigan niyo. Pangangailangan ang nag-udyok sa akin. Umalis ako upang sumama sa mga tulisan. Pinagpayuhan ko kayong mag-iiba ng landas dahil kapag bumagsak sa aming mga kamay ay hindi ko na kayo ituturing na panauhin at hihinga namin kayo ng malaking tubos. Sa wakas, natagpuan ko na rin ang aking hinahanap. Talagang napakabait sa akin ang tagana. Sinuswerte talaga ako. Gusto mo bang palitan si Padre Camora Ginoong Simon? Ngunit ang iyong itataya ang mga brilyante sa halip na salapin. Iyan ay isang kapalintunan. Hindi ang mga tulisan sa bundok, ngunit ang mga tulisan sa bayan. Sa halip ng pagpapatayo ng bagong paaralan, bakit hindi na lamang gamitin ang sabungan? Pag-iisipan ko muna ang inyong payo, Don Custodio. Dalawang beses na ako nagsulat kay Ina para amin ko ng para magtrabaho. Ngunit hindi niya ako pinayagan. Tinuturi naman akong isang filibustero. Hindi ako sugarol at wala akong kasintahan. Ba't ko pa kailangan mag-aral? Nagaloy ka bang mabuti, pinitente? Ganoon, ikaw. Masaya. Inaya kami ni Padre Camora ng magbakasyon sa kanilang bayan. Maraming magagandang dalaga. Pinarana namin lahat. Nakikilala kami ng isang mangmang katipan, nata ni Basilio. Napakaulol ni Basilio. Aanihin niya ang isang dalagang hindi marunong Kastila. Walang yaman at naging alila pa. Napakasungit niya, ngunit maganda at tulad ng iba may mangyayari rin sa kanya balang araw. Ocampo! Nandito po. Ortega! Nandito po. Smenya! Dito po. Ortiz! Dito po. Omar! Dito po. Walang galang! Magbabayad ka rin sa akin. E respetuso ang inyo! Antuki! Anong kataman? Alam mo ba ang iyong misyon? Sige, Juanito! Sagutin mo ang tanong ko. Ang nasa likuran ba ay nakapagpapabago sa nasa harapan o hindi?
Tulungan mo ako. Tulungan mo ako. Dali na. Aray, napakaayos mo. Ikaw! Magaling na taga-bulong. Hindi kita tinatanong. Ngunit ibig mong sagipin ng iba. Ngayon iligtas mo ang iyong sarili. Sige! Ikaw! Ano ang sagot? Di mo naman pala alam ang sagot? Ano ang iyong pangalan? Placido po. Placido Penitente. Lalong mabuting itawag sa iyo, Placido Bulong. Ngunit, kailangan bigyan kita ng parusa sa iyong pagdilikta o pagbubulong. 15 araw na ang iyong liban. Ano ba't ang kulang na lamang ng isa at mabubura ka na sa talaan? 15? Hindi po ako lumiliban sa klase ng higit sa 4. Kung sakali, 5 pa lamang ngayon. Dahil bihira kong basahin ng talaan. Sa tuwing makahuli ako ng isay, nilalagyan ko ng 5 guhit. 25 po. Tama! Sa gayon, nakalamang ka pa ng 10. Sapagkat makaitlo lamang kitang nahuli sa pagkukulang. Ngunit, Padre, kung lalagyan po ninyo ako ng bawas sa leksyon, ay dapat pong alisin ninyo ang hindi ko pagpasok na nilagay niyo sa akin. Hindi ko po maisip kung paano ang wala sa klase ay makapag-ulat ng leksyon. Di yata hindi mo naunawaan? At hindi mo naisip? Pilosopo na hindi pumapasok sa klase, hindi pa marunong ng leksyon! Tama na, Padre. Tama na. May lalagay pa niyo lahat ng guhit na hindi niyong nilagay. Ngunit wala kayong karapatan na laitin ako. Hindi na ako makatiis sa klase niyo. Hindi ko talaga pati! Erespituso! Itatangka na ngayon ang Las Broches de Corneville. Tama ka. Ikapito at kalahati pa lamang ng gabi, ngunit naubusan na ng mabiling bilyente. Melda, kapito at kalahati pa lamang ng gabi, ngunit naubusan na tayo ng bilyente. Sabi ko kasi sa iyo na agahan natin. Mayroon pang iba na bibenta ng bilyente, ngunit napakamahal naman. Akalain mo, saan ako makukuha ng ganyang pera? Kumalma ka muna. Wala tayong makapala sa ating away. Dapat mong malaman na ang taksa ng mga taong ito'y kagawan ng mga private. Dapat tayong tutol sa pagtatanghal na iyon. Dapat nating panatiliin ang kalinisan ng budhi, pananampalataya, mabuting asal at iba pa. Ang ating mga tulang sinyente ay nagmamasalita sa usang katalawang. Sa wikang Kastila naman, mga kahalayan sa wikang Pranses. Tao kayo, Benzay. Alang-alang sa Diyos na sa wikang Pranses, hindi dapat iyan. Opo, Ginoo, masusunod. Kayong bahala. Ang general ay may utos niya, ngunit huwag ninyong ipagsasabi. Kapag sinunod ninyo ang aking utos, matataas kayo. May ilang gabi na siyang nagigising. Ang akala niya ay nabulag na siya. Nang ako'y pumasok na may dalang ilaw, napagkamalan akong si Padre Elene at tinawag akong kanyang tagapagligtas. Walang iniwan sa pamahala. Kagabi, bumangon siya at hinihingi ang kanyang sasabunging manok na may 3 taon nang namatay. Ang ibinigay ko ay isang imahen. Gayon na lang ang pagpuri niya sa akin at pinangakuan na bibigyan ako ng 1,000 piso. Basilio, huwag inikasalang mabuti. Mahalaga ang bawat sandali. Nakita kong hindi mo binubuksan ang mga aklat na pinadala ko sa iyo. Wala kang malaksakit sa iyong bayan. Wala nang kabuluhan sa loob na 1 oras. Magsisimula na ang magsikan sa isang hudyat ko. Bukas ay wala nang pag-aaral, wala nang universidad, walang makikita kundi labanan at patayan.
Inihanda ko ang lahat at natitiyak ko ang aking tagumpay. Kapag kami nagtagumpay, ang lahat ng hindi tumulong sa amin, pagamat may kayang dumamay, ay itinuturing naming kaaway. Basilio, naparito ako upang ihandog sa iyo ang dalawang bagay. Ang iyong kamatayan o ang iyong hinaharap. Sa panig ng pamahalaan o sa amin? Sa piling ng mga maninili o sa piling ng iyong bayan? Magpasya ka. Wala nang panahon. Naparito ako upang iligtas ka dahil sa mga alalang bumibigkis sa atin. Sa panig ng pamahalaan o sa amin? Pinapaniwala ko siya sa kapaki-pakinabang matatamo. May sarili akong hukbo at mga taong pinamamahalaan. Pinapaniwala ko ang iba na ang ibig ng general ay himagsikan at ito ay pakanan ng mga praile. Nasa ibaba si Kabaysang Tales at sinamahan ako rito. Inulit ko siya. Sasama ka ba sa amin? O ibig na mapahamas kamay ng aking mga kabig? Magpasya ka. At ano ang aking gagawin? Madali lamang. Ako ang namumuno sa buong kilusan. Kailangan ko ng lahat. Pamumunuan mo ang lahat. At saplitan mong buksan ang pinto ng kumbento ng Santa Clara. At kunin ang isang taong aking nanais na walang nakakakilala. Si Maria Clara? Oo, si Maria Clara. Ibig ko siyang iligtas. Bumalik ako at inibig kong mabuhay para siya ay aking ligtas. Ninasa ko ang magsikan sapagkat ito lamang ang makakapagbukas sa akin ng mga pinto ng kumbento. Ay, nahuli na po kayo. Patay na? Kaninang mag-iika-anim na hapon. Ngayon ay maaari. Kasinungalingan! Hindi maaaring magkakatuyo yan. Buhay si Maria Clara. Kailangan siyang mabuhay. Naduduwag ka lang kaya mo sinasabi yan. Hindi siya patay. At ngayong gabi, ililigtas ko siya. O bukas ikaw ang mamamatay. May ilang araw na siyang sakit. At pumunta ako sa kumbento para makita siya. Ito ang lihim ni Padre Salve. Nadala ni Padre Aydin. Magdabag, umiyak si Kapitan Tiago. Hinahangkang niya ang larawan ng anak at humihingi ito ng tawad. Dahil dito, lumabis ang kanyang paghit-hit ng apyan. Kaninang hapon, tinugtog ang agonyas para sa kanya. Patay na? Namatay nang hindi ko lamang nakita. Namatay nang hindi nalalamang nabubuhay pa ako para sa kanya. Namatay nang nagdudarusa. Kawag-awag-awag. Aking minamahal, hindi ko alam paano ko may papahiwatig ang aking labis na paghihinagpis sa aking nabalitaan patungkol sa nangyari sa iyo. Lubha akong nagdadamdam sa iyong pamamaalam sa kadahilan na hindi pa kita nasilayan kahit kailanman, aking mahal. Nilisan mo ang mundong ito na hindi nalalaman na ako'y nabuhay para sa iyo. Nagbalik akong muli upang ipagiganti ang lahat ng hindi makatarungang pangyayari na nangyari sa akin. Ngunit alam ko sa aking sarili na nagbalik ako para sa iyo. Para tayo ay mamuhay ng payapa. Mamuhay na tayo lang at masaya kasama ng mabubuo man nating pamilya. Ngunit ngayon ito ay napakalabo na. Paano ko kaya malalampasan ito? Nawala na sa akin ang aking minamahal. Una, ang aking ina. Sumunod naman ang walang katarungang pagkamatay ng aking ama na ni kailanman ay hindi ko malaman-laman ang dahilan. At ngayon ay ikaw ay nawalan na rin sa akin. Ikaw na lang ang meron ako. Kaya ako sinikap na magbalik sa ibang kinikilalang anyo para kay aking mapalabas sa monasteryo.
Nahihirapan na ako. Ngunit kapag naaalala ko ang posibleng makuha ko pagkatapos ng lahat ng kahirapan na ito, ay pinagpapatuloy ko ang aking laban. Ngayon ay nawalan na naman ako ng isang dahilan upang mabuhay pa ng matagal, sapagkat alam kong hindi na kita makakasama sa buhay na to. Pero ito rin ang nagbigay ng lakas ng loob sa akin na ipagpatuloy ang aking simulan na laban. Alam ko't alam mo na ikaw ay aking ipaglalaban sa sandaling maputulan ako ng hininga. Ngunit sa sandaling ito ay mas naglakas loob akong tuluyang ipaglaban ang karapatan ng bawat isang Pilipino sa ating sariling bansa. Gabayan mo ako sa aking mga plano, Maria, sapagkat alam kong nandiyan ka lagi para sa akin. Hanggang sa muli, aking minamahal. Nagmamahal, Crisostom Maypara. Asan ka na, Paulita? Nangako ka mag-usap tayo. Para sa'yo, aking binibini. Salamat. Hindi mo alam kung gaano mo ako napapaligaya. Isagani, may balita ka na ba tungkol sa aking asawa? Wala pa rin kung nakakapagbigay ng balita sa akin hanggang ngayon. Nais kong malaman niya na pupunta ako sa mga Guardia Civil. Nais kong malaman kung nasaan siya, buhay man o patay. Napakahirap maghintay ng 10 taon upang makapangasawa muli. Ano sa paningin mo ang tungkol kay Juanito Perez? Si Juanito. Si Juanito Perez ay isang napakabuting tao at matulungin. Nako, totoo yan. Napakaranyal sa kanyang pamilya. Siguradong napakaswerte na kanyang mapapangasawa. Isagani, nako, kailangan namin ng inyong tulong. Nahulog ang abaniko ni Paulita sa pagitan ng mga bato sa dalampasigan ng Malekol. Ituro mo sa akin kung saan ako dapat pupunta. Nasaan banda nahulog ang iyong abaniko? Sa may banda roon. Isagani, maraming salamat sa pagtulong sa pagkuha ng aking abaniko. Maiwan ka muna namin dito, Paulita. Sumunod ka na lamang sa amin. Bakit ka ba naparito? Ikaw ang nakipagkita sa Ngunit akin. kagabi ay hindi mo man lamang napansin ako'y nasa dulaan. Tinitigan kita mula simula at katapusan ng palabas. Ngunit hindi mo man lang maalis ang iyong mata sa mga kutsero. Mas interesado ka pala sa kanila kaysa masulyapan ako. Patawarin mo ako, Binibini, sa pagpunta at hindi pagsulyap sa dulaan. Kaya lamang ako sumama ay dahil pinilit ako ng aking ale at nababakasali akong makita ka roon. Ang akala ko'y pumunta ka roon upang mapapansin kay Juanito Perez. Ikaw ang aking pinunta ko kahapon. Walang halaga sa akin yung Juanito Perez na iyan. Ang aking ale lamang ang umiibig sa kanya. Hindi ko lubusang maisip na magpapakasal ang ale ko kay Juanito. Paulita, may ipagtatapat ako sa iyo. Ano naman iyon? Ipangako mo muna sa akin na walang ibang makakaalam nito. Pangako. Buhay si Don Tiborcio. Narinig niyo ba ang balita?
Tungkol ba kay Kapitan Tiago? Aba naman, syempre, siya ang pinag-uusapan ngayon. Hindi lang si Kapitan Tiago, ngunit si Basilio rin. Sa aking anak, ipapatapon daw ang binata at dahil ipapatay sa ubay. Oo, kawawa naman ang pamilya niya. Una, si Kapitan Tiago. Sa susunod ay si Basilio. Napakabata pa naman ang lalaking iyan. Iyan rin naman ay kasalanan ng kanyang sariling kilos. Paano na kaya si Huli niyan? Kawawang dalaga, naway tulungan siya ng ating ama at mahal na Birhen. Sinabi ko na sa kanya. Diyos ko, ang babaeng iyon. Iyan talaga ang kasapitan niya. Pumasok sa simbahan, ngunit hindi man lang sumasawak upang mag-cross. Kung ano-ano ang sinasabing malait na hayop at mga sakit. Mabuti nga sa kanya, iyan ang parusang ng Diyos. Para bang maaring magkalat ng sakit ang agwa bendita, malayong malayo ang pagpahakihakang iyan. Huli, po, maaari niyo po bang ulitin yung sinabi? Huli, si Kapitan Tiago ay namatay na at ikinulong na si Basilio. Alam kong mahirap ito para sa iyo, ngunit gaano man kahirap ay kailangan mong harapin ang suliraning ito. Nandito lang ako para tulungan ka. Paano na po ako? Mawawasak po ang aking kinabukasan. Alam ko po na ito ay biro. Sana naman huwag po kayo magbiro ng ganyan. Huli, Iha, huwag kang mag-alala. Nandito lang ako para sa iyo. Si Padi Kamura ang pura paruko. Alam mo na siya ay makapangyarihan. Siya ang napalabas ng iyong ingkong sa bilangguan. Sapat na ang isang salita para magpatupad ang kaniyang mga utos. Gaya ng pagpatapon ng isang sanggol at mailigtas ang isang tao mula sa kamatayan. Manang, ako po ay handa na po ako. Aba, mabuti naman, Iha. Bumalik na tayo. Huwag! Huwag! Ayaw ko po pumasok sa kumbento! Maawa po kayo sa akin! Napakahangal mo! Palabasin po niyo ako! Ayaw ko po talaga dito! Maawa po kayo sa akin! Mayroong nagpadala ng sulat na mayroon daw silang nais huliin sa pagmamahay na ito, buhay man o patay. Hindi ikaw ang ikinubuhatay sa sulat, kundi si Simon.
Kailangan mong tumakas. Hulihin ka raw ng mga guardia, sibil dito, buhay o patay. Simon, ayos ka lang ba? May masakit ba? Opo, kaunti lang po. Ngunit pagkatapos ng ilang sandali, matatapos na rin po ang hirap ko. Mas nanaisip ko pong mamatay kaysa mahuli ng buhay niyo naman. Padre, ako po si Don Jesus Tumayban. Nagbagong upang maligay. Ngunit, ako po hindi nagtagumpay. Ako po nabigo. Ako nabigo. Ang iyong pagkabigyo ay nasa plano ng Diyos. At tanging pag-ibig lamang ang makapagliligtas. Yusuf! Out of real Yusuf! Ayan, Tito. I know. Kung nasa si Hudi. Tita ka na! Kanyay ka si Hudi. Pares na si Reneo! May ilang gabi na siyang nagigising. Ang akala niya, kagabi, bumangon siya, ay, kagabi, bumangon siya. Hello, Rodrigo. Hindi ito naman ito. Saan alam? Yawa, uy. Hulo, piling k-drama lagi ka. Ano rin ka? Go. So hot. Ang init. Go. Tropo-tropo. Go. Adu